Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong interview ni Karen Davila kay Governor-elect Pambari 4. Ang galing palang sumagot itong si Pambari 4. Kain ko lang narinig na interviewin siya ng isang top-rated, isang di-calibre na journalist in the likes of Karen Davila. At dito ako nabigla yung sabi ni Pambari 4 na Cebu is a Duterte country. Wow! And then yung tanong tungkol sa yung aligasyon na nangurakot si BP Sara sa kanyang confidential funds. Nako, ang ganda ng sagot ni Pambari 4. Mautak pala ito. Okay, pakinggan natin. So unfair. Nung pumunta si Presidente Duterte at that time, Cebu, the Visayas voted Duterte. I saw the numbers. The top 5 senators are all Duterte. Yeah. Give me the sentiment of Cebu province. Bakit baka Duterte ang Cebu province? Ano ba nangyari? Nanalo rin naman si BBM doon. Yeah, I think something happened, for the past 3 years na people realized na their lives were better off when it was during the Duterte administration. Wow. But actually, 2022, rin naman Duterte pa rin yung mga Cebuanos, nag-unit team. Kaya they went for BBM. It's because of Inday Sara. Wow. She wondered that I worked with PFP because nag-unit team because of Inday Sara. All right. And so what you're saying essentially, because Mindanao, well, that's expected, went Duterte in the Senate race, but I think Visayas was a surprise to many in Luzon when we saw the data. So is the Duterte stronghold in Cebu and the Visayas? How would you describe it? The data would show, from the last elections that nanalo yung Duterte dito. Yeah, nanalo yung Duterte dito sa Cebu. So, it shows that talaga yung Cebu ay still a Duterte country. Wow! So, I want to ask you, Pam, what do you make of these corruption allegations against Vice President Duterte? I mean, you were from the private sector. We know that in corporate, you have to be transparent. But corporations will not tolerate any form of corruption. And I believe hindi ka naman politiko talaga. Yeah. Corporate ang background yung mag-asawa. Yung Vice President that does not want to answer how she spent her confidential funds. So ang tanong, how could you support that when you have a different set of values? It's nothing to do with the values, Wow, Karen, ang but galing. it's something to do also with yung iba naman na mga officials, hindi naman talaga din sila nag-declare because it's a confidential funds, no? So we cannot propel her also to talk about it kasi after all, it's a confidential fund. So, I don't know why people are focusing only on her. But there are also other, officials in the same situation as her. Pero siya lang talaga yung na-highlight. And somehow, it's also unfair. Correct. Diba? Ang galing ng kanyang sagot. Nahin muna natin yung allegation na ayaw sagutin ni BP Sara yung tungkol sa confidential fund niya. Kaya nga confidential. At kung kailangan niyang sagutin, ibulgar, paano yung ginastos, handa rin ba ang Office of the President na may mas malaki? Billions. 4 billion ba yun? Si BP Sara, ang question lang doon, around 70 million yung may notice of disallowance. Napakaliit. Hindi ba unfair? Kaya tama ang sagot ni Pambari 4, mautak nga. Tinatarget lang si BP Sara kasi nga gusto nilang patalsikin sa pwesto. Gusto nilang mawala sa political equation para 2028. Hindi siya makakandidato.
lang yun. So kung talagang seryoso sila, good governance ko, no? O sige, lahat imbestigahan, lahat publiko yung paggastos, and it should start from the office of the president hanggang dyan kayo mga kongresista, mga lawmakers, meron kayo lahat niyan. Huwag nyong special ano lang si VP Sara. Okay, punta tayo sa Duterte country. Ever since Cebu, Visayas is a Duterte country, sabi niya. And I believe na kaya nanalo si BBM sa Visayas dahil dinala siya ni VP Sara. Remember, ang mga Garcia, suod sila kaayo sa mga Duterte. Kaya nga ang spokesperson ni VP Sara noong 2022 election ay yung anak ni Governor Gwen, si Secretary Frasco ngayon, ano? Kaya ang talagang dikit, Duterte and Garcia. Malaking kon lang dahil ang mga Garcia, tinalikuran nilang mga Duterte. Nagtraidor. Napunta na sila sa BBM, kay BBM. Anong nangyari? Di talo sila. So, makikita nyo, lahat ng mga politiko na dating alyado ni Pangulong Duterte na sumakabilang bakod, talo. Manny Pacquiao, talo. Francis Tolentino, talo. Ano ba? Benhur Abalos, dating PDP yan, talo. Siya ba? Itong si Bong Revilla, nanalo yan noong 2019 nang dahil ikinarga siya ni then Mayor Inday Sara sa hugpong ng pagbabago ng ticket. Nanalo yan. 2019, tignan mo ngayon, anong nangyari? So, makabilang kampo, napunta kay Martin, Lakasim din, napunta sa Alyansa, di talo. Tignan nyo si Senator Amy. Nanalo noong 2019 si Senator Amy kasi nandun siya sa ticket ni then Mayor Inday Sara noong 2019. Ngayon, 2025, nasaan si Senator Remy? Umalis sa alyansa ng kapatid niya at pinili niyang magpa-endorso kay VP Sara. O ano ngayon? Di magic tool. Kaya dito niyo makita kung gaano pa rin kalakas ang hatak ng mga Duterte, lalo na si VP Inday Sara. So, salute to Governor-elect Pambari 4. Tama po kayo. Cebu, Visayas is a Duterte country. So mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Malaking tulong po kayo sa Tribong Talandig dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na po ni ang among nakita nga balay na kuan lang kugon lang ang atop o kini na po ang among tabangan og yero. So mo na gid ni ang itsura sa balay nga kagubaon na gyud. Ni ang ilang atop nga kugon lang in taon. Wala ni ang itsura sa ilang yero. Dako na gid kaayo og buslot. So karon ate manguha na ka og kahoy kay matagaan na ka ate og lansang pako plinsin og sin para nga makabalay ka og bag-o. Manguha na gyud mi Oo. kahoy. So pila na din ni katuig ti imong balay? 15 na katuig. 15 na katuig. So pila mo gapuyo din ani? 7. 7 mo nga gapuyo. So dagan-dagan mo kay 7 mo ka buok. So unsa man ti ang imong ikaistorya nga matagaan na ka og sin lansang pako plinsin? Nagpasalamat gyud kog dako sa Ginoo og sa inyo sad og labaw na sa gatan-aw sa video. Salamat gyud kaayo. Oo. So matagaan na gyud ka, mag-prepare na gyud mo ba? Oo, kay matagaan na mo gyero. Salamat kaayo. So mo na ni ang hitsura sa ilang balay.